Kailan lang po ibinilita namin sa inyo tungkol sa maraming pagawaan ng sorbete sa lungsod ng Manila. Ngayon namang gabi, binisita rin ng mga taga Manila Sanitation Department ang isang lugar kung saan pinoproseso ang mga daing at tinapa. Pasintabi lang po sa mga naghahapunan pero ang mga isda na nadatna namin nasa sahig katabi ng mga basura. Nakatutok si Connie Season. Mapaalmusal, tanghalian o hapunan, tiyak napaparami ang kain ng ilan sa atin kapag daing at tinapang isda ang nakahain. Pero para sa ilang kababayan nating taga-Tondo, di lang ito ulam, kundi hanap buhay na rin. Pero teka, ano itong nakuhanan ng aming kamera sa isa sa mga paggawaan ng daing at tinapa sa Bangkusay, Tondo? Ang mga naglilinis ng isda sa kalsada na Kabalandra. At ang mga isdang nahugasan na, sa sahig lang inilalaga. Maging ang drum na ginagamit sa pagpapakulo ng isda, kinakalawang na. Huling-huli rin ang tinderang ito na habang nakabantay sa kanyang mga paninda, panay naman ang hawak sa kanyang alagang aso. Dahil sa video na aming nakuhanan, agad ininspeksyon ng Manila Sanitation Department ang paggawaan ng daing at tinapa sa Bangkusay, Tondo. Pagpasok pa lamang sa isang eskinita, nahuli na ang mga trabahador na walang damit pang itaas at naninigarilyo. Ang isa namang ito, halos sinakop na ng mga isda ang bungad ng eskinita. Kasi kinalambalang nyo lahat sa kali. Nakakalan tayo sa kalsada. Sa kali lahat ng mga ano nyo, ma'am. Dapat hindi tayo ganyan, ma'am, ha? May permito ba tayo sa pagproseso ng daingan natin, ma'am? Ayun, ma'am. Kailangan natin pakuhanin kayo ng business permit namin, ma'am. Yung problema nito yung mga kalat natin, mga waste natin at the same time, pupunta tayo sa kali. Napansin din ng inspektor ng ilang mga isdang nasa sahig, basura at mga batsyang gamit sa paglalaba ang katabi. Talaga, asan ba supply po natin na rito, ma'am? Iniigib nyo lang ba yan? Naku, patay tayo. Tapos at the same time, mga tao nila, pakuha natin ng mga health certificate at business permit. Nabibigyan natin sila ng ilang araw para i-comply lahat yan. Ininspeksyon din ng Sanitation Department ang madilim at maliit na bodega kung saan inihahanda ang mga isda. Pero maging dito, sa sahig din nakalagak ang mga paninda. Ang kisame, inaagiw at may mga upos pa ng sigarilyo sa paligid. Tayo mga medyo madumi yung lugar natin. Palinis lang mo tayo. After nung operasyon nyo, dinis agad tayo, ma'am. Kasi dinis, tas agad sabunin nyo. Kasi yung mga insekto, nakaka-attract ng anong insekto yan eh. Papaayos na po yung bawal. Samantala, ang mga isda namang ito na pauusukan pa lamang, di rin pumasa sa inspeksyon. Katabi lang kasi ng mga ito ang mga gomang gagawin daw doormat. Yung tatay para sa po yung mga... doormat yan. Ito? Anong doormat? Yun sa paa. Ba't po nakadikit po sa mga pagkain eh, madumi po? Ay, hindi yun, nilagay lang dyan yan. Oo nga po. Ay, kasi nga, sabi may nanguhuli lang, kaya pinasok sa amin. Nasa labas kanina. Ay, siyempre, mahuli, Nasa labas di kanina ba? natin. Nandiyan nga sa labas, siyempre. Ayon sa Presidential Decree number 856, importanteng may kaukulang sanitary permit ang mga nagbebenta ng pagkain upang masigurong malinis ang mga produkto. Para sa kapakanan ng lahat, napagkasunduan na lamang na pulungin ang mga nagnenegosyo ng daing at tinapa. Papatawag ko ng meeting sa kanila. Kakausapin natin sa barangay, gagawa tayo ng meeting, gagawa kami ng seminar, malaman ng mga naggagawa ng daing kung paano yung tamang proseso, tsaka paano nila mapapanatili Malinis. Sa huli, tamang paggabay umano ang kailangan ng mga nagdadaing at gumagawa ng tinapa upang maituloy ang kanilang kabuhayan. Magbibigay kami ng seminar sa kanila, paano yung tamang pag-food handling nila. Ganoon na naman, iba-iba yun, pati sa facility, bibigay na rin namin sa kanila, para sa kapakanan na rin ng mga mamimili natin, mga consumer natin. Ayusin ko po yung tulad mo sinabi niya na susunod ako doon sa tuntunin na mapupit. Connie Season, nakatutok 24 oras.